Hello po, mapagpalang araw po. Dito po tayo sa Barangay 105. Sony, District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo sa Building 24. Naalala ko na Building 24. Alam niyo po sa Biblia, nandito po ako para mag-share ng Biblia. Sila Brother Rachi, Sister Kit po, ano? Pero wag na natin anin. Kasi dito na lang po tayo mag-focus sa Biblia. Alam niyo po yung Pasko, yung pagpapatawad ng Diyos. Ang isa sa mga diwa ng Pasko, yung kapatawaran ng kasalanan ba? Yung kasalanan natin, ang Diyos po ang gumawa ng paraan para tayo mapatawad. Tandaan niyo yan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo mapatawad. Hindi po tayo gumawa ng paraan sa kasalanan natin sa Diyos. Kasi kung pagbabatayan natin ng Diyos, hindi po tayo sasampa sa pamantayan ng Diyos para mabayaran ang kasalanan natin. Ano? Lagi nyo tatandaan yan. Kahit ano pong gawin natin pagsisikap, bigo po tayo, mabibigo tayo. Pero dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan, perfect po yun sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala sa Panginoon Diyos. Pero bago po tayo tuloy papalawot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga isip at puso ng bawat nanonood ng video ito, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. At kung pagkain ito ng aming kaluluwa, hindi lang po ang aming kaluluwa pinalalakas mo, kung hindi po yung physical naming pangangatawan. At kasama na dyan ang pagpapagaling sa iyong mga sakit, sapagkat ang iyong sakit ay kompleto. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung titignan po natin ang sulat niya sa Galacia, dito po sa libro ng Galacia, meron po sinasabi si Apostol Pablo. Galacia chapter 4. Babasahin natin ano? Mula sa 1, ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-hari ng lahat. Sapagkat siyang nasa pamamahala pa ng tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, nang hindi pa kayo nananalig kay Yesu Kristo, tayo nasa ilalim ng mga alituntunin ng sanglibutan nito. 4. Ito po, ngunit nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Ito pong verse 4 ang nakalagay dito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon. Ano po yung takdang panahon na nangyari na sinasabi ni Apostol Pablo? Dito po sa libro ng Roma, si Pablo rin po ang sumulat dito. Ganito po ang nakasulat naman sa chapter 5 verse 6. Sapagkat nung tayo maiina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Yung takdang panahon pala, yun ang kamatayan ni Jesus. Ayos kay Pablo. Kaya sabi niya sa Galacia 4:4 ay, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Anong gagawin ng anak? Kaya dito sa verse 5 ng Roma, chapter 5 verse 6, ang sabi niya ay, sapagkat nung may ina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Yun. Kailan yon? Para sa mga makasalanan. Sino po yung tinutukoy na makasalanan? Tayo pong lahat ng mga tao. Sa verse 8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Kailan pinadama ng Diyos? Nang suguin niya ang kanyang anak na si Jesus. Kailan yon? Nung tayo po ay makasalanan ayon kay San Pablo. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng tao, ay ako naman wala akong kasalanan eh. Madali pong sabihin niya na wala kang kasalanan o sino pa man. Pero in reality, tayo po ay may kasalanan sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. Dito pa rin sa libro ng Roma. Sa chapter 3 verse 23. Lahat ng pagsisikap ng tao, kaibigan, ganito ang sabi ni Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yun, hindi po tayo karapat-dapat sa Kanya. Kasi nga po, makasalanan tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Dahil makasalanan po tayo. Ngayon, pinadala po si Jesus dito. Kailan pinadala? Yan po yung tinatawag nilang unang Pasko. Kaya po tayo may pagdiriwang ng Pasko. Kasi nga po, merong Jesus na pinadala dito na pinanganak naman ni Maria sa laman. Sa laman. Ito pong Jesus pinanganak sa laman. Pero before na ipinanganak siya sa laman, ang Jesus pong ito, wala siyang laman kagaya natin. Dito po, ang sabi niya sa Hebreo, kasi may nagdedeklara kasi, si Jesus daw ay tao, lalabas, si Jesus laman ng antimano. Hindi po. O, basahin natin, ano? 2:14. Ang sabi ni Biblia ay, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Yan. Tulad nila, yung mga tao sumampalataya na merong laman at dugo. So si Jesus po, doon siya nakitulad sa mga tao na may laman at dugo. So ibig sabihin, wala siyang laman at dugo. Dito pa rin po sa Hebreo chapter 10, verse 5. Dahil diyan, nang si Kristo ay nanaw sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog sa mga hayop ay hindi mo hibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging ahin, sabi ni Jesus. Inihanda mo ang aking katawan. Ito yung katawan na gaya natin na mayroong laman at dugo. Kasi po, hindi pwedeng ihandog si Jesus kung siya po ay nasa kalagayang espiritu. Tandaan niyo po yan, ang Diyos ay espiritu, kaya ang anak niya ay espiritu din po. Tingnan niyo po dito sa sulat ni Juan. Meron tayong babasahin dito, ano? Anong sabi rito? Sa 1, chapter 4, verse, ito sa 24. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ano daw po ang Diyos? Espiritu. Oh. Meron tayong babasahin, chapter 3 ha. Tignan natin, nung panahon na kausap ni Jesus si Nicodemo. Yan. 3 verse 1. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. 2. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Rabi, sabi niya, ibig sabihin ng Rabi, guro. Nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo malibang sumakanya ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya mag-aarihan ng Diyos, hindi pag-aarihan ng Diyos. 4. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemus.
Sa verse 5, sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ng tao'y pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. 6. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Yang laman tao, binubuo ng laman at dugo. Tandaan niyo po yan. Anong sabi niya dito? Ulitin natin. Sa 6, ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Si Jesus po, ang ama niya, ang Diyos, nasa langit, Espiritu. Di natural ang kanyang anak, Espiritu din. Paano po mayahandog ngayon ng Espiritong si Jesus? Ang Espiritu po, wala siyang anyo. Hindi natin siya nakikita. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Kagaya siya ng hangin. Nakita nyo, gumagalaw yung ID. Ito. Ayan. Dahil may ventilador dito. Pero yung hangin, hindi natin nakikita. Pero nararamdaman. Ganon po. Kaya doon sa Hebreo, binasa natin, isang katawan ng inihanda ng Diyos para sa kay Kristo, kay Jesus. Paano maihandog yan kung wala siyang laman at dugo? Kaya ang sabi po sa Biblia, nakitulad sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga tao sumampalataya na may laman at dugo. Ano pa sinasabi ni Pablo? Dito sa Filipos chapter 5, chapter 2. Ganito pa rin po ang nakasulat. Ganito babasahin natin. Chapter 2 verse 5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 5. 6. Siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan ito at namuhay ng isang alipin. Kita nyo? Namuhay ng isang alipin. Sa Biblia po ang mga alipin na tinatawag, yung mga tao, tayo po. May laman at dugo. Siya po namuhay gaya ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kita nyo, ipinanganak. Sinong nanganak sa kanya? Ito si Maria. Pag sinabing, anong nakalagay? Tulad ng isang karaniwang tao. Ibig sabihin, hindi po siya mayaman. Saan ba siya pinanganak? Sa kulungan ng hayop. Siya sa iniga ni Maria. Doon sa lilibangan. Sa Kapampangan, ito lang ako, hindi ko masyadong kabisado yun Sa Kapampangan, ang tawag doon, lilibangan. Yung kainan ba ng hayop? Tanungin natin si Brother Archie, baka maano ito Brother Archie, ano ba tawag doon? Yung kinakainan ng hayop. Di ba ano ba ito, kulungan ng hayop? Tapos may kainan sila, di ba? Anong tawag doon? Hindi ako pamilyar sa probinsya, sa tawag sa Hindi nga. Sa isip mo lang, kulungan, pagkatapos may kainan. Di ba? Yan, bahala na kayong mag-isip Ganon. Iba-iba kasi tawag sa iba-ibang tawag sa Sa aming Kapampangan, lilibangan. Ewan ko sa lingwahe ninyo. Kasi mga puro Tagalog ito Tagalog boys ang mga ito Dito na po pinanganak, dito lumaki. sa Bisaya, iba rin yun Sa Batangas. Siyempre, sa wika nila yun lingwahe nila. Yan. Kaya po si Jesus doon pinanganak. Kaya sabi, ano siya? Ano ba nakalagay? Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. 8. Siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan kamatayan sa krus. 9. Kaya naman siya tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Alam niyo ba yung pangalan ni Jesus ngayon? Hindi na po pwedeng iparehistro sa isang tao. Nung araw, pag nagkaanak ka, gusto mong pangalan niya Jesus, pwedeng i-rehistro. Pero sa ating panahon ngayon, bawal na. Kung ang gusto ng pangalan mo sa iyong anak ay Jesus, bawal na po ngayon yan.
hindi na marirehistro. Kaya sinabi niya sa Biblia, binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Kaya mataas po ang pangalan ng Yesus eh. Kaya pinagbawal na po ng gobyerno yan. Yes, ano pa, ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklo at sasamba sa Kanya. Kasi, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo, ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ayan, ano po? Si Jesus po, para mayandog po siya, kailangan magkaroon siya ng laman at dugo. Kaya nakitulad po siya sa taho. O, ang ano dito kung tao na ba, makikitulad pa sa taho? Siyempre, hindi na. Kayo naman, masyado naman kayong masyado niyong ginagawang issue yan Hindi po issue. Kaya po nakitulad siya para matubos po yung kasalanan natin. Balikan natin yung Hebreo, yung sinabi ni Jesus. Si Jesus na nagsasalita rito Ang kausap niya, ang kanyang ama. Bitin natin. 10:5, Hebreo. Dahil diyan nang si Kristo ay manawag sa sanlibutan, dito po sa lupa, sa mundo natin, sinabi niya sa Diyos, ang mga hahin at andog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Siya po yung inandog sa krus. Siya po ang umako sa ating mga kasalanan. Na para bang, tingnan nga natin yung nakasulat sa Korinto. Si Pablo nagsabi, Anong sabi niya? Sa meron siya nakalagay dito dito titignan natin. Meron siyang sinabi dito si Pablo. Ito, 5:21, ikalawang Korinto. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan. Kasi po, yung kasalanan nating mga tao, sa Kanya po nilagay ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang magipag-isa tayo sa Kanya at mapatawad sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Mapag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan niya. Kaya, yung mga sumasampalataya sa Kanya, sila po'y ginagawang banal. Sinasama po sila sa pangkat ng mga banal. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 26. Sabi ni Jesucristo sa verse 18, nakalagay po dito. Gawa 26:18, sa second paragraph ko na lang po kukunin ang talata. Kasi dito sa talatang ito, yung journey ni Pablo sa Damasco. Doon po niya nakainkwentro si Jesus. Si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, nag-uusap sila. At sa kanilang pag-uusap, itinalaga po si Pablo bilang apostol sa mga entil. Tayong Pilipino po ay binibilang ng mga entil o salay ng entil. Ano ba yung entil? Tayo po yung mga makasalanan. Yan. Basahin natin sa 26 Gawa, do sa verse 18 na lang, Itong 18 na lang ang kunin natin. Susuguin kita sa mga taong iyon, mga entil po, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal.
Kapag po tayo sumampalataya kay Jesus, na si Jesus po ay nagkatawang tao, nagitulad sa tao, at namatay sa krus bilang kapatawaran ng ating kasalanan sa Diyos, ang sabi ni Jesus, tayo po ay magiging banal. Yan po binasa natin sa Biblia. Kasama ng mga pinabanal ng Diyos o ginagawang banal ng Diyos. Kaya nagiging banal po tayo sa ating pananampalataya. Ano sasampalatayanan natin? Ng Pasko po ay pagpapatawad ng kasalanan. Pagpapatawad. Tayo po ang pinakaminan dyan. Kasi makasalanan tayo. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat dapat mahalin. Pero minahal po tayo. At binigay ang kanyang anak upang magdusa hanggang mamatay. O halimbawa sa ganito, sino kayang anak, pag ang tatay niya sinintisya siya ng death penalty ng korte, aakuin niya kaya yung kasalanan ng kanyang tatay? O sino kayang tatay naman, pag yung anak niya nagkasala at sinintisya siya ng death penalty ng gobyerno, sinong tatay ang ahako doon? Pwede ba sabihin, ay, kagalang-galang na judge, ako na lang ang bitayin ninyo. Wag na yung anak ko. O kaya sabihin ng anak naman, oh, judge, ako na lang, wag na ang tatay ko. Wala pong ganon. Pero dito sa kasaysayan ng Biblia, si Jesus po, sinugo ng Diyos, hindi nagreklamo ang Jesus, kundi sumunod siya. Sumunod siya. Dahil mahal niya po tayo. Kaya ang tanong, mahal ba natin siya? Yan ang tanong eh. Kung mahal natin si Jesus, dapat mahalin po natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga batas o kanyang utos. Tandaan niyo po yan. Pag hindi niyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po para isuko. Bakit sinasabing ganito? Hindi naman po tayo makakarating sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus eh. 1:14 I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. At daan, ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. O anong gagawin nyo pa, kaibigan? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Tandaan nyo po yan, hindi po nagbibiro ang Biblia. Lahat na sinabi ko, biblical teaching po. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras na ito na ang diwa ng Pasko ay ang pagpatawad ng kasalanan naming mga tao. Kami po ang mga tao nagkasala at hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Subalit ginawa mo kaming karapat-dapat sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. Mga kaibigan nanonood ng video, sana po meron kayong natutunan, i-share nyo po sa iba ito. Like and share. Share and share. God bless us all po. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, dito po tayo sa Barangay 105. Sonid, District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo sa lugar nila, Sister Kim at Brother Archie sa Building 24. God bless us all po. Bye-bye.